ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa pagiging desperado nating makamit ang isang bagay, kadalasan ay nagkakamali tayo. Kaya nga importante na suriin natin ang ating sarili upang hindi na tayo makapagdesisyon ng hindi naaayon. Ikaw, kabarangay, naging padalos-dalos ka na ba sa iyong mga pasya? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Solana. 29 years old, taga Cardona, Rizal at isang online seller. Pero dati ako nagtatrabaho sa isang private company. Sa kasalukuyan ay buntis ako sa first baby namin ng husband ko, pero meron na akong unang anak sa ibang lalaki. Panatiko talaga ako ng programa ninyo, Papa Dudut, at hanggat maaari ay wala akong kinakaligtaang episode sa radyo. Kumbaga ay hindi kumpleto ang pananghalian hanggat hindi kami nakatune in kay Papa Dudut. Tapos isang araw ay naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong programa upang marinig ko namang umere ang sarili kong kwento. Kahit naman paano ay merong makukuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa mga karanasan ko sa buhay. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay sa edad kong 27 years old ay gustong-gusto ko nang mag-asawa. Kaya lang ay wala pa nga akong boyfriend noon, bagay na nakadagdag pa sa aking frustration. At palagi ko yung sinasabi sa aking nanay, Papa Dudut. Grabe na yun. Anong grabe? Yung classmate ko nung elementary at high school ay mag-aapat na yung anak. Tignan niyo yung post niya dito sa Facebook. Pinakita niya yung pregnancy test niyang positive. Ang dami nga nag-congrats sa kanya. Talaga? Tingin nga. Guling, di ba? Kasing edad mo lang din yan, ano? Mas matanda po ako ng 1 taon sa kanya. Ibig sabihin, 26 years old pa lang siya tapos nakaapat na anak na. Mismo. Naku, napakasipag naman nila mag-asawang gumawa ng bata. Hayaan mo na po. Buhay naman nila yan eh. Sa bagay, mahalaga lang naman dun hindi napapabayaan yung mga bata. Kahit mag-anak pa sila ng sangdosena, ayos na ayos lang. Grabe naman po sa sangdosena. Aba, nangyayari naman yun ah. Kami nga 18 magkakapatid, di ba? Mas grabe pala kayo, Nay. Ay, ewan ko sa'yo, Solana. Minsan napaka-OA mo. Sobra naman po kayo. Oh, totoo naman. Diyan pa lang sa mga reaksyon mo, akala mo unang beses mo palang narinig na 18 kami magkakapatid. Sensya na po. Hala, kinasal na pala siya? Sino? Ito po dati kong katrabaho. Nagpunta na rin po siya dito sa bahay ng birthday niyo. Siya lang talaga in-invite ko noon kasi okay naman siyang kasama. Natatandaan ko nga na katulad mo wala pa rin siyang asawa nun. Pero masaya naman ako kasi sa wakas kinasal na siya. Masaya rin po ko. Pero sobra naman kayo sa pagsasabi na katulad ko wala pa siyang asawa. Noon yun kasi ngayon kasal na siya. Sa katotoo naman na wala ka pa rin asawa, di ba? Pati nga boyfriend wala pa rin Kaya nga medyo nalungkot po ako. Ha? Bakit? Kasi tumatanda na ako pero wala pa rin ako nakikilalang lalaki na mamahalin at gugustuhin pakasalan. Ay, ayoko pong tumandang dalaga at mamatay na hindi pa nararanasan ang sarap ng buhay. Pinagsasasabi mong sarap ng buhay ang hirap kaya magkaanak lalo na sa panahon ngayon, ano? Napakamahal ng mga bilihin at serbisyo. Kung mahirap ka, dapat manahimik ka na lang sa isang tabi. Siyempre, pagsisikapan naman po namin na magiging asawa ko yung pamilya na bubuuin namin. Hindi namin ipaparanas sa magiging anak namin yung hindi magandang buhay. Sa bagay, di naman kita mahahadlangan kung ramdam mo na dyan sa mga buto-buto mo na gusto mo nang mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Kahit na mahirap ang buhay, masarap pa rin na meron kang asawa at mga anak. Kaya, sige, humayok at maghanap ka na ng magiging boyfriend.
Siguraduhin mo lang na yung mapipili mo yung lalaking responsable, marunong sa pamilya, mabait, may pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi lalong-lalo na sa inyong magiging anak nyo, at higit sa lahat, hindi mapanakit. Nako, subukan ka lang niyang saktan. Lalatiguhin ko pati mata niya. Si nanay talaga. Wala pa nga eh. Sinasabi ko lang sa'yo yung gagawin ko kapag maling lalaking napili mo. Kaya ayusin mo paghahanap ng matinong mapapangasawa, ha? Boyfriend po muna. Wala pa nga akong boyfriend eh. Kala ko, diretso kasalan kasi atat na atat ka na dyan eh. Nay talaga. O bakit? Totoo naman sinasabi ko Sinabi ko bang hindi? Buti na yung nagkakaliwanagan. Masyado talaga kayo mapangasar. Para namang di mo ako kilala. Mapang-asar talaga ako at nasa iyo na lang kung maaasar ka. Pero seryoso nak, kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Marami-rami ka na rin sinakripisyo para sa pamilya natin. Panahon na para mapagtuunan mo naman ang pansin ng sarili mong buhay. Papa Dudut, masyado kasi akong naging tutok sa pagtulong sa pamilya namin simula mawala ang aming tatay. Bata pa kami noon at talagang ginapang kami ni nanay sa paghahanap buhay. At bilang panganay sa 3 magkakapatid ay sadya kong kinalimutan ang pagla-love life at ang aking sarili. Pero aminado akong gusto ko na talagang bumuo ng sariling pamilya that time at masaya naman ako kasi suportado ako ng aking nanay. In fact, siya pa ang kontodo push sa aking makipag-date o magpaligaw kaya ginawa ko ang mga payo niya. Bilang unang hakbang ay nag-install ako ng dating app sa aking cellphone. Nagpatulong pa nga ako sa best friend ko na pumili ng maganda at pinaka-the best kong picture na gagawin kong display profile. First time ko lamang kasing gumamit ng dating app at sa tanang buhay ko, isa pa lang ang nagiging boyfriend ko. Pero matagal na yon dahil nag-aaral pa lamang ako sa high school at sa pagkakatanda ko ay umabot lamang kami ng 1 buwan. Fast forward. Meron ako nakilala at nakamatch na lalaki sa naturang dating app na gamit ko ng mga panahon na yon. 2 linggo rin kaming nag-usap bago kami nag-decide na magkita na. At may nangyari na nga sa amin ang unang araw na yon. Kaso makalipas ang 1 buwan at kalahati bigla na lamang siyang naglaho na parang bula, Papa Dudut. Nay, minulto niya ako. Sino? Yung lalaki na kilala ko online at nakadate. Minulto niya na ako. Paanong minulto? Bakit? Namatay na ba siya? Nay naman eh. Pinatay mo naman agad yung tao. Sabi mo kasi minulto ka, kaya anong iisipin ko kung di namatay na pala yung tao, di ba? Yun na nga. Kaso buhay na buhay pa po siya. At ang ibig sabihin ko sa minulto, naglaho na lang siya bigla na parang bula. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi ko na matawagan. At hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Naku, minulto ka nga. Sumalangit nawa. Nay naman eh. Sabi mo sa akin, nagkakamabutihan na kayo, di ba? Opo. Akala ko rin papunta na kami sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend kasi okay naman yung date namin. Nagsabi pa nga siya na plano niya akong ligawan at pumayag naman ako. Kaya lang... Kaya lang ano? Nawala siya bigla pagkatapos niya makuha sa akin yung pagkababae ko. Hala ka. Ibig mong sabihin, sinubo mo ng perlas ng silanganan? Opo. Ako nalintikan na. Teka, Nay, nasusuka ako. Ay, sinasabi ko na nga ba? Pumunta ka doon sa lababo. Doon ka sumuka. Naku. Ay, hindi kaya buntis ka? Pwede po ba yun? Oo naman. May nangyari sa inyo kamo. Tapos nagkakaganyan ka. Malamang buntis ka. Niregla ka na ba? Hindi pa nga po eh. Mag-iisang linggo na. Nalintikan na talaga. Paano nga po kung buntis ako?
Ano nang gagawin ko? Bigla akong tinakasan ng tatay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero siguraduhin mo muna na buntis ka nga. Magano ka, mag-pregnancy test. Ayoko po. Anong ayaw mo pinagsasasabi mo dyan? Natatakot po ako eh. Paano kung positive? Wala na tayong magagawa dyan. Saka na lang natin isipin kung ano yung susunod nating gagawin kapag totoo na buntis ka nga. Pesting buhay naman Ngayon pa talaga nangyari to kung kailan bigla namang nawala yung nakabuntis sa akin. Kasalanan mo rin naman kasi. Sana bago ka bumuka ka dyan, sinigurado mo muna na gumamit ng proteksyon yung lalaking yon. Oh, kita mo nangyari. Tingin ko, nakatunog yun na mabubuntis ka niya. Kaya biglang naglaho na parang bula. Wala naman po sanang kaso kahit mabuntis niya ako eh. Kaya lang ang kiniinis ko, iniwan niya ako bigla. Akala ko ba naman nagkakaintindihan na kami? Na mahal na namin ang isa't isa. Pero mukhang hindi po pala ganon. Hindi talaga. Kasi nakuha na niya yung gusto niya sa'yo. Napakasama niyang tao. Sinabi mo pa. Sana makarma siya sa pangiiwan niya sa'yo at sa magiging anak niyo kung totoo nga na buntis ka. Kinakatakot ko lang po na baka hindi ko kayanin. Alin? Yung pagbubuntis ko po. Ewan, naguguluhan pa po ko, nalilito. Masyado mabilis yung mga pangyayari. Kahit na anong mangyari, kailangan mong kayanin dahil nandyan na yan. Alangan namang ipalaglag mo yung dinadala mo Malaking kasalanan niya sa Diyos. Tsaka, hindi ka na bata, Solana. Nung nakaraan lang, naulit-ulit mong sinasabi na gusto mo nang magkaanak at magkaroon ng pamilya, di ba? O ayan na, magkakaanak ka na sakaling buntis ka nga. Kaya dapat kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay. Akong bahala. Gagabayan kita. Papadudot ng sumunod na araw ay nakumpirma kong buntis nga ako. Buti na lang talaga ay nandyan ang nanay ko dahil kung wala siya malamang ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Dahil sa biglang pagtakas ng lalaking nakabuntis sa akin ay natakot ako sa responsibilidad ng pagiging nanay sa baby na nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay nanay dahil to the rescue siya. At kahit na extra challenge ang naging pagbubuntis ko ay sinanay ang katuwang ko, Papa Dudut. Unti-unti ay natutuhan kong mahalin ang baby na dinadala ko ng mga panahong yon. Inisip ko kasi na tama naman ang sinabi ni nanay. Walang kasalanan ang anak ko sa ginawa ng tatay niya. Sadyang meron lamang mga lalaki na hindi marunong magtaguyod ng pamilya. Nasa una lang magaling at duwag naman sa responsibilidad. Malas lamang ako kasi ganong klase ng lalaki ang natagpuan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makaraan ng 9 na buwan ay naipanganak ko ng malusog ang aking panganay. Nag-leave ako noon sa opisinang pinapasukan ko at noong matapos yun ay agad na rin akong nagbalik trabaho. Kailangan ko nang magdoble kayod upang matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Alam ko na simula maging nanay ako ay dapat huli ko nang isipin ang aking sarili dahil laging unang-una ang kapakanan ng baby ko. Kaya lang ilang buwan pa lamang akong nagtatrabaho ulit ay nakaramdam na ako ng matinding kapaguran. At hindi yon yung klase ng pagod na nawawala kapag pinahinga mo, kundi naghahalo-halong pagod mentally and physically. Doon ko rin napagkumpara ang sitwasyon ko bilang single parent sa aking ibang katrabaho na merong healthy relationship sa kanilang mga asawa. Gusto ko lang naman ang katuwang sa buhay at mag-aalaga sa akin dahil matagal na panahon din ako ang nag-aalaga sa iba. Pati ba naman sa sarili kong anak ay ako pa ring mag-isa. Kaya nga binanggit ko yon sa nanay ko dahilan para sermonan niya ako ng todo-todo, Papa Dudut.
Pagod na po ako. Kapag nasa opisina ako, hindi ako makapag-concentrate. Lagi akong lutang at nakatulala. Kaya nga nasisita ako ng boss ko at isang beses natawagan na ng pansin. Pero anong magagawa ko? Gusto ko na lang umuwi nung time na yon at magmukmuk sa higaan. Kaso alam kong hindi ko naman yun magagawa dahil kailangan kong alagaan yung anak ko pagdating ko rito sa bahay. Medyo mahirap nga yung pinagdaraanan mo, anak. Pero wala ka naman magagawa kasi kailangan mo magtrabaho pa rin para sa anak mo. Yun na nga po Imbis na sana nagpapahinga na lang ako rito sa bahay natin. At ako na yung nag-aalaga sa baby ko, kailangan ko pang umalis para magtrabaho. Thankful po ako na inaalagaan niyo yung anak ko. Pero ewan ko ba? Ano ba kasing problema? Pagod ka nga lang ba talaga o ano? Sa tono mo kasi para kang nagsisisi na nagkaanak ka. Yung totoo? Oh, sabihin mo yung totoo. Tama po kayo. Nagsisisi po ako na nagka-baby ako. Sula na naman! Kung naiintindihan lang ng anak mo yung sinabi mo, malamang magtatampo yung bata. Sarili niyang ina, pinagsisisihan siyang sinilang sa mundo. Ano pong magagawa ko kung yun ang nararamdaman ko? Wala, di ba? Tsaka bago kayo magsalita ng ganyan, iintindihin niyo muna yung pinagdaraanan ko. Naiintindihan ko yung pinagdaraanan mo dahil nanay din ako. Partida, isa pa lang yung anak mo. Tapos kayo, 3 pa nga na inire ko. Pero ang kaibahan natin, kasama niyo po si tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki sa amin bago siya inagaw sa atin ng kamatayan. Tapos ako simula nang pinagbuntis ko yung baby ko hanggang pinanganak, mag-isa lang ako. Ewan ko kung nasa ng lupalop ng impyerno na napunta yung tatay ng batang yan. Nakakagigil lang talaga pag naaalala ko. Huwag mo namang sisihin yung anak mo sa katarantaduhan at pagiging irresponsable ng tatay niya sa'yo. Sino pong sisisihin ko? Napapagod na po ako magtiis at magkunwari na ayos lang yung lahat. At saka inggit na ako sa mga kasamahan ko sa opisina na merong mabubuting kinakasama at asawa. Ha? Bakit naman? Siyempre, ako wala. Kaya napatanong na lang ako sa Diyos kung bakit ang unfair niya sa akin. Hindi naman ako makasalanang tao Nagpapakitino naman ako sa abot na makakaya ko. Pero bakit pinarusahan niya pa rin ako? Sobra ka naman! Para mo na rin sinabing pagpaparusa yung pagkakaroon mo ng anak. Totoo naman po. Ay, maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo. Kawawa naman yung anak mo, Wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo tapos pinag-uusig na agad siya ng sarili niyang ina. Yun po kasi yung nararamdaman ko. Ano po magagawa ko? Meron kang magagawa. Sana pinigilan mong maisip yan. Para hindi mo na naramdaman kasi maling-mali yan. Doon pa lang sa mainggit alam mong hindi na magandang katangian yun. Sana ganun lang kadali yung gusto niyong mangyari. Wag kasi puro sarili mo yung isipin mo, lalo may anak ka na. Dapat pag nanay ka na, isang tabi mo yung nararamdaman mo at pagtuunan ng pansin yung anak mo. Paano ko nga po magagawa yun kung napapagod na ako? Ay, sana talaga hindi na lang ako pumayag na ituloy yung pagbubuntis sa batang yan. Aray ko! Bakit niyo ako binatukan, Nay? Nagtatanong ka pa talaga kung ano-ano yung sinasabi mo dyan. Kinabutan ka nga! Hindi naman kasalanan ng apo ko na nabuo siya dahil sa kapusukan niyo Tapos sasabihin mo na sana hindi mo na lang tinuloy yung pagbubuntis mo sa kanya. Sumusobra ka na talagang babae ka! Papadudot doon ko mas napagtanto ng husto na mahirap maging single parent at kung may choice lamang akong baguhin ang kapalaran ko ay gagawin ko. Oo, mahal ko nga ang anak ko pero nawawalan pala ng saysay ang lahat pag nanaig na yung labis na pagod. Tinanim ko sa isipan ko na ang aking anak dapat ang priority ko bago ang sarili ko pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan na makatagpo ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay at mag-aalaga sa akin bilang kapareha niya at kung loloobin ay may bahay. Kaya nga nagsimula ulit ako makipag-usap online kahit na inuusig pa rin ako ng aking konsensya at ng mga sinabi ni nanay. Naiintindihan naman daw niya ako pero nandun pa rin yung sermon niya tungkol sa dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang aking anak bago ang sarili ko. Para sa akin ay hindi niya talaga ako nauunawaan. Hindi nagtagal ay meron akong nakausap na lalaki
sa dating app at mabilis lang din kaming nagkapalagayan ng loob, Papa Dudut. Anong sinabi mo, Solana? Pakiulit nga kasi parang nabingi yata ako. Nay naman eh. Ulitin mo kundi mababatukan kita. Sabi ko po, willing akong sumama sa lalaking nakakausap ko kung yayayain niya akong makipag-live-in sa kanya. Anong sinabi mo? Sasama ka sa lalaking yun eh. Paano yung anak mo? Sige nga. Yun nga po ang gusto kong pag-usapan natin. Kasi hindi ko masasama yung anak ko. Ni hindi ko pa nga sinasabi sa kanya na may anak na ako kasi, ewan, ayoko lang. Pakiramdam ko pag ginawa ko yun, baka mawalan siya ng gana sa akin. Kasi bihira lang naman yung lalaki na nagkakagusto at sumiseryoso sa mga single mom. Kahit na. Mahalaga pa ba yon? Opo, mahalaga yun kasi mahal ko na siya. Sa lagay, mas pipiliin mo pa yung lalaking yun kaysa sa sarili mong anak, Solana. Hindi ko naman po inaalis yung pagiging nanay ko sa anak ko. Gusto ko lang po magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng panibagong buhay na hindi kasama yung anak mo, ganun ba? Opo, Kanino mo naman iiwan yung apo ko, Aber? sa inyo po. Ay, anak ka naman ng teteng. Ayaw niyo po ba? Napakagaga mong babae ka. Ano ba namang pag-iisip meron ka? May pasabi-sabi ka pa na hindi mo inaalis pagiging nanay mo sa anak mo pero ipapaalaga mo sa akin. Kahit na mahal ko yung apo ko, ikaw pa rin na nanay niya yung dapat na mag-alaga sa kanya. Alam ko naman po yun. Pero hindi ko na po siya kayang alagaan. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Paano hindi mo kayang alagaan eh? Hindi naman mahirap alagaan yung anak mo. Napakabait niyang bata, normal din siya. Walang karamdaman, kaya paano mo nasasabi yan? Tatapatin ko na po kayo, Nay. Ayoko na po sa anak ko na yan kasi bunga siya ng pagkakamali. Oo, wala siyang kasalanan. Pero hindi ko lang talaga siya mapigilang sisihin sa ginawa ng tatay niya sa akin nung araw. At kahit na anong gawin ko paulit-ulit lang na bumabalik yung pangiiwan sa akin ng lalaking yun sa tuwing nakikita ko yung anak namin. Kaya sabihin niya paano ako makakausad. Gusto ko nang kalimutan yung pangyayaring yun. At ito lang yung paraan na pwede kong gawin. Napakapangit ng paraan mo sa totoo lang. Pangit na po kung pangit, pero desperado na ako. Tsaka wag po kayo mag-alala, kasi susustentuhan ko pa rin naman yung anak ko. Magtatrabaho pa rin ako ng mabuti para sa kanya. Pwede ka namang magtrabaho ng mabuti nang hindi mo siya kinakailangang iwanan sa akin eh. Ewan ko ba naman sa'yo, nak? Bakit ganyan ka mag-isip? Awang-awa tuloy ako sa anak mo kasi nagkaroon siya ng nanay na katulad mo. Para sa kaalaman mo ha, hindi lang perang pambili ng pangangailangan niya yung dapat na binibigay mo sa anak mo. Kailangan din niya ng pagmamahal mula sa'yo. Pero hindi ko na nga po kayang ibigay yun sa anak ko. Kaya kayo na lang po yung magbigay nun sa kanya. Naniniwala naman po ako na marami kayo nun sa puso nyo. Yung sa akin kasi, ubus na para sa anak ko. At kung meron man pong natitira, konti na lang. Tapos para na lang yun sa sarili ko. Mahirap namang magbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko uunahing mahalin yung sarili ko, hindi ba? Ibang klase mga katwiran mo, bulok at baluktot. Papa Dudut, parang kinurot ang aking puso sa iyak ni nanay dahil sa naisip kong iwanan ang anak ko sa kanya para makisama sa lalaking nakilala ko online. At kahit na sinosustentuhan ko pa rin naman ang bata ay hindi pa rin sapat yon. Pero kahit na anong gawin kong pagsaalang-alang sa sitwasyon ay nadaig pa rin ako ng aking damdamin. Mas nanaig ang kagustuhan kong sumama sa lalaking nakilala ko at magsimula ng panibagong buhay. Alam ko po na maraming magagalit sa akin na mga kabarangay natin dyan at may mga magsasabi na hindi ko naman talaga mahal ang anak ko. Mahal ko ang anak ko pero mas mahal ko ang aking sarili ng mga panahong yon. At kahit na pangit pakinggan, paano ko makapagbibigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko naman uunahing mahalin ang sarili ko kahit nakapalit noon ay ang pagtakas sa responsibilidad ng pagpapakananay sa aking panganay, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinagot ko na nga ang lalaking nanliligaw sa akin at makaraan lang ang isang buwan ay niyaya na niya akong makipag-live-in. Bale, tumira kami sa Taytay Rizal dahil doon naman siya nagtatrabaho. Hindi alam ng live-in partner ko na meron akong anak sa unang lalaki. At sa totoo lang ay gusto ko na talagang hindi niya malaman, pero alam ko na wala namang lihim na hindi nabubunyag. Kaya sa huli ay inamin ko sa kanya ang totoo dahilan para magalit siya sa akin. Hindi dahil may anak ako sa ibang lalaki kundi dahil hindi raw ako naging tapat sa kanya nung una pa lamang. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya, kaya humingi ako ng tawad. Hindi niya rin ako natiis dahil mahal niya ako at ang tanging hiling lang niya ay ipakilala ko sa kanya ang anak ko, kaya sinama ko siya sa bahay ng nanay ko sa Cardona, Rizal. At laking gulat ko dahil masayang masaya siya pagkakita sa aking anak. Kaya lang ay marami pa rin kaming bagay na hindi pinagkakasunduan habang nagpapatuloy ang aming pagsasama. Katulad na lamang noong isang beses na nag-away kami dahilan para mag-alsa balutan ako't umuwi sa aking nanay, Papa Dudut. Ano nga ulit yung dahilan ng away niyo, anak? Sinabi ko na po, di ba? Paulit-ulit kayo eh. Hindi ko nang mapigilan. Bakit ba? Kaya sabihin mo na kasi ulit. Sige po, pero last na to ha. Feeling ko kasi inaasar nyo lang ako eh. Sige na, ano nga ulit yung rason? Bakit ka nag-alsa balutan paalis sa inuupahan niyo at umuwi ka rito sa atin? Nag-away po kasi kami nung kinakasama ko dahil binuksan ko yung delata na paborito pala niya tapos inulam ko. Dilata lang pala, tapos pinag-awayan nyo na. Grabe, hindi ako makapaniwala para kayong mga bata. Hindi ko naman po kasi Ay, sinasadya nung mabuksan yun. At saka siya naman may sabi na mag-ulam na lang daw ako ng delata dahil hindi nga siya nakapagluto. Nagkataon na overtime ako sa work. Tapos siya naman nagbago oras ng shift niya. Kaya umalis siya na maaga. Syempre, bilang wala na ring lakas magluto pa, naisip ko nga magbukas na lang ng delata. Ano ba kasing delata yon? Sardinas ba? Corned beef po, yung medyo mamahalin na brand. Hindi mo ba alam na paborito niya yon? Alam ko po na paborito niya yun, pero hindi ko naman akalain na magagalit siya sa akin ng gusto dahil lang sa dilatang yun. As in, galit na galit siya. More on, tampo na para bang batang nagmamaktol yung lolo niyo. Akala mo kung sinong inapi. Ginising pa talaga ako para pagdabugan, matapos niya makitang nasa basurahan na yung delata na inulam ko kagabi. Nagkataon na isang piraso na lang yun, tapos plano niya raw ulamin pag uwi niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Syempre, nagalit din ako kasi para siyang tanga. Kagigising ko lang nun tapos naalimpungatan pa ako sa sigaw niya. Tapos bubungaran niya ako ng sermon kesyo ganito ganyan. Aba, hindi rin po ako nagpatalo. Kaya sinagot ko siya para ipagtanggol yung sarili ko. Hanggang sa lumala na yung away namin at nakapagsalita na kami ng hindi maganda sa isa't isa. Hindi ko na po nagustuhan yung mga sinabi niya. Kaya nilayasan ko na siya. Pambihira talaga mga kabataan ngayon. Maliit na bagay pinalalaki kaya dumarami yung hiwalayan eh. Alam ko naman po na mababaw lang yun. Pero nasobrahan eh. Kung kinausap niya lang sana ako na maayos, baka lumabas pa ako at binilan siya ng paborito niyang delata. Di sana wala kaming problema. Hindi sana kami nagkasakitan sa mga sinabi namin sa isa't isa. Kaya lang hindi ganun yung nangyari. At hindi ko kayang intindihin na ganun siya umasta porque paborito niya yung delatang kinain ko nang hindi sinasadya. Tama rin naman yung mga sinabi mo. Dilata lang naman yun. Kaya nga po. Tsaka sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Sa dinami-rami ng tao na magsasalita sa akin ng ganun, siya pa talaga. Ayun, hindi na ako nakatiis kaya nilayasan ko na siya. Hindi talaga maiiwasan yung pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero sana, huwag niyong hayaan na sirain ito yung pagsasama ninyo. Tama rin na umalis ka doon para makapag-isip-isip kayo pareho. Magpalamig ka muna rito habang malayo kayo sa isa't isa. Pero huwag niyong patagalin yung away ninyo. Hindi yun maganda. Ewan ko na eh. Mahal ko naman po siya pero masakit talaga mga sinabi niya sa akin.
Biruin nyo, sabihin ba naman ako matakaw kasi naubos ko rin yung dilata niya? Gutom na nga ako nun. Kahit naman ako na gutom, baka maubos ko rin yon. Yun na nga po. Medyo sumobra lang siguro yung reaksyon ng kinakasama mo para lang sa isang delata. Sa lagay, mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa paborito niyang pagkain kaysa sa'yo na kinakasama niya. Tumpak ka dyan, Nay. Naku, pag pumunta yun dito, makakatikim talaga sa akin yun ng sermon. Salamat po. Ay, hindi lang pala siya kundi kayong dalawa. Bakit naman po ako nasali dyan? Syempre, pareho kayo nasa relasyon At gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi na kayo bata para pag-awayan yung ganong klase ng mababaw na bagay. Ay, umayos kayo, kundi pag-uuntugin ko na talaga kayo. Papa Dudut, alam ko naman na mababaw lang ang dahilan ng pag-aaway naming yon. At pwede namang maayos kaagad kung may isa sa amin na magpapakumbaba. Pero pareho na kaming kinain ng matinding emosyon. Noong araw ding yon ay pinuntahan ako at sinundo ng kinakasama ko sa Cardona at nakipagbati sa akin. Humingi rin siya ng sorry kay nanay dahil naabala pa namin siya. Pero ayos lang naman sa nanay ko, sa halip ay pinayuhan niya kami na pag-usapan ng mga bagay-bagay at huwag na huwag agad paiirali ng galit. Kaya nga ginawa namin ang lahat para ayusin ang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa para hindi na maulit ang mga nangyari. At masasabi ko na mabuti ang resulta noon sa pagsasama namin. Meron pa rin namang mga misunderstanding pero mas alam na namin kung paano yon ayusin. Saka pansin ko na sobrang mahal din talaga ng kinakasama ko ang aking anak sa ibang lalaki. At nakikita ko yon sa tuwing bumibisita kami sa bahay ni nanay. Kaya nga nagustuhan na rin siya ng nanay ko para sa akin bilang kinakasama. Pero nitong March 2025 lang ay may sinabi ako sa nanay ko na labis niyang kinabigla, Papa Dudut. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag kayong mabibigla Depende kung sasabihin mo maganda ako matagal ko nang alam yon. Puro kayo biro. Sa tingin mo nagbibiro ako? Nakakasakit ka ng damdamin Siyempre, maganda po kayo. Kanino pa po ba ako magmamana kung di sa inyo lang, di ba? Yan, sige, utuin mo pa ako. Ano ba kasi yung sasabihin mo at may pasabi-sabi ka pa ng wag akong mabibigla? Tungkol po sa amin ang kinakasama ko. Ang totoo, niyaya niya na ako magpakasal kahit sa West lang daw po muna. Para lang magkaroon na ng basbas yung pagsasama namin. Talaga? Naku, mabuti naman! Anong sinabi mo? Pumayag ka ba? Siyempre, opo. Tuwang-tuwa nga ako Ako rin tuwang-tuwa kasi sa wakas ikakasal ka na, nak. Dati-rati, pangarap mo lang yung maikasal tapos ayan na, mangyayari na. Kaya nga malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi dininig niya yung panalangin ko, nabigyan niya ako ng matinong lalaki. Yung magiging asawa ko, magiging tatay ng mga anak namin at makakasama ko hanggang tumanda kami. At nangyari na nga yun. Buti na lang naging matyaga ka sa paghihintay. Opo, pero may isa pa po pala akong sasabihin. Meron pa bukod sa sinabi mo na ikakasal ka na? Ganun na nga po. O sige, ano ba yon? Pinag-usapan po namin ang kinakasama ko. Nakukunin na namin yung anak ko at isasama sa inuupahan namin. Gusto po niya na isang buong pamilya na kami at handa naman siyang ampunin yung bata para siya na ang kilalaning ama. Ayos lang po ba sa inyo yun? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ayos na ayos sa akin. Hindi po ba kayo malulungkot kasi mapapalayo na kayo sa apo nyo? Ano bang klaseng tanong yan? Natural malulungkot ako. Pero sino ako para ipagkait sa apo ko na magkaroon ng tatay at nanay sa kanyang paglaki, di ba? Kaya nga malaki talaga yung pasasalamat ko dyan sa kinakasama mo kasi mahal na mahal yung anak mo. Tingin ko nga, mas mahal niya pa yung apo ko kaysa sa'yo Mahal ko rin naman po yung anak ko. Pero aminado ako naging gagalang ako sa pagdedesisyon nung araw. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan na kunin yung anak ko para ako na yung mag-aalaga sa kanya. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang nanay niya.
Siguro hindi pa naman po huli ang lahat, di ba? Hindi pa naman talaga. At suportado kita sa gusto mong mangyari. Basta ipangako mo na hinding-hindi mo na ibabalik sa akin yung apo ko kasi bigla ka na lang napagod magpakananay sa kanya, ha? Hindi laruan niyang anak mo para sa kaalaman mo. Meron siyang damdamin. Tsaka baka gabaan ka na kung gagawin mo pa yun sa kanya. Hinding-hindi ko na nga po ulit gagawin yun sa anak ko, Nay. Pangako po yan. Huwag ka sa akin mangako. Sa anak mo ikaw mangako. At patunayan mo yon. Mahalin mo siya ng husto. Iparamdam mo na lagi kang nandyan sa tabi niya bilang nanay niya. Ipaglaban mo siya sa lahat ng pagkakataon. Lagi mo siyang piliin sa kahit na anong sitwasyon. At kahit na magkaroon pa kayo ng mga anak, nung kinakasama mo, huwag mong hayaan na mabaliwala yung panganay mo. Tandaan mo, Solana, ha? Wala siyang kasalanan sa ginawa sa'yo ng ama niya, kaya huwag mo siyang sisisihin. Opo, Nay. Naiintindihan ko po lahat ang mga sinabi niyo at tatandaan ko po yun. Sige, mapapanatag na ako kung ganon. Paano mo pala aalagaan yung apo ko kung nagtatrabaho ka? Tungkol po sa bagay na yan, pinag-usapan na namin ng kinakasama ko na magre-resign na ako para maalagaan ko yung anak ko. Sinabi ko kasi sa kanya na gusto kong bumawi sa anak ko dahil malaki nga yung nagawa kong kasalanan sa kanya nung araw. Katulad niyo, sinuportahan din po ako ng kinakasama ko. Papa Dudut, alam kong hindi ako naging perpektong magulang sa anak ko noong araw, pero sa kasalukuyan ay ginagawa ko naman ang lahat upang makabawi sa kanya. At yun naman ang mahalaga, hindi ba? Sising-sisi ako sa nagawa kong pangiiwan sa kanya noon nang mas pinili ko ang aking sarili, ngunit masayang-masaya naman ako. Dahil naalagaan ko na siya ngayon, katuwang ang aking kinakasama na ngayon ay asawa ko na. Hindi pa rin naman nagsawang sumuporta at tumalalay sa akin si nanay, lalo na at buntis ako sa panganay namin ng mister ko. Alam ko na mas magiging challenging ang pag-aalaga ng dalawang maliit na bata, kaya sinabi ni nanay na pupuntahan niya ako sa inuupahan namin para alalayan pagkapanganak ko. Doon pa lang ay naiyak na ako at nag-uumapaw ang saya ng puso ko. Mas lalo ko na-appreciate ang aking nanay sa totoo lang. At alam ko na marami pa akong matututuhan sa kanya mula sa mga karanasan niya kung paano maging mabuting ina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Patuloy kayong magbigay ng aliw sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Solana. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardiya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online.
Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balot, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kini-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumwesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office. Ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yon? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo, 10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na, baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag nyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo, sir. Wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag nyo sa akin. Salamat Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan nyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay nyo? Naku, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain?
Kailangan namin kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron. Marami. 5 silang lahat. Nasan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang 2 ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganun pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayong mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Siya, sige po. Maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat, sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan. Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Sa kanya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si Nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po .
Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni Nanay. Oo nga eh. Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba eh. Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan, ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula eh. Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papaano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay eh. Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid, no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay. Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo, Tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon, tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si Nanay? Oo, mayaman yan noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako, kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan, Tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako eh. Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni Nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan oh, mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni Nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Kahit na naghihirap kami. Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin, pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako eh. Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po, Tay, na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon.
Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudut, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon. Hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiyaan niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kesa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana, hindi ako ipinaglaban ng ex ko. Nang mga panahong kailangan ko siya na manindigan para sa aming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganon lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si Tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Tutal siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain sa mamaya pagising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo,
Siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin ng mga nakaraang araw ni tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta pati mga kaibigan ko. Eh nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Eh yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasanla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Eh, sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Wala po. Akala ko po ba... Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo. Ipaglaban mo, pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti. Hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod. Noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi.
Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Nung hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko at pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? O tay, kayo po pala. Hali po kayo rito, maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Ay, total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang alas 12 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado nyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya nyo na buhayin yung mga anak nyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya nyo pa rin suportahan yung pamilya nyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho nyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi. Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos nyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos. Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila, kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin niyo, tay, ha? Pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang eh. Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na.
Para sa akin, lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob eh. Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang eh. Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman eh, nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya, okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak. Masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Ay, sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kaedad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Ligas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sina nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkain na i-take home. Palabirong tao si nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan, ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko.
Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papa Dudut, taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon, pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Ano nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang na mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy. Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan eh, pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Eh, kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga eh. Simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina eh. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay eh. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya.
Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya eh. Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako, mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balut. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mamamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na.
Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. Paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang dating tahimik na si Tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balut kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni Tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Tatay. Hindi na siya gaanong makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan ang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko. Isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si Tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si Tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana.
na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto, ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang alaala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.